Ano nga ba yung itsura ng isang home loan approval? At ano yung mga nakasulat dito? At anong mga requirements yung hihingin sa'yo? Pag na-approve na kayo sa bangko, ang una mag-i-inform sa inyo dyan is yung mismong bangko ninyo. After mga couple of days, may mag-i-email na sa inyo from head office ng bangko na yon na na-approve na kayo. At ganito yung itsura nun, no? Sa una, makikita mo dyan yung loan amount, no? Yung loan term, kung gaano katagal yung gusto mong i-apply sa kanila. Let's say, sabihin natin yung term na pinili mo, 20 years. So, sa 240 months, 20 years yan. Loan purpose, yun yung purpose ng kung ano yung gusto mo. So, sa scenario na to, reimbursement. Ibig sabihin, nakatayo na yung bahay na pag-aari mo, sa lupang pag-aari mo din, tsaka mo pinasok sa bangko. Yung collateral, yan yung address nung kino-collateral mo dun sa bangko. Sa baba naman nito, makikita mo dyan yung monthly amortization, tsaka yung fixing rate niya. Pero huwag nyo naintindihan masyado yung fixing rate. Focus muna tayo sa monthly amortization, tsaka doon sa approval. Once na nakuha mo po kasi yung mga amount na yan, ang pinakaunang step na gagawin mo is huwag ka kaagad mag-approve, no, or papayag sa mga yan. Dahil yung loan amount na ina-approve sa'yo ng bangko is na-negotiate pa yan. Depende raw sa income mo. So ako, na-try na natin yung yung magpa-negotiate dyan. Na dating mababa, pinataasan natin. Hindi naman sobra, konti lang. Siguro less than $500,000, no? Or unless na siguro kung sobrang laki ng project mo, di baka lagpas ng milyon yung pwede ma-adjust dyan. So pagpalagay natin, meron kang pinapa-approve na 3 million. Pwede mo yung padagdagan ng 3.3, 3.4, ganyan. Kung papayag pa sila, kasi titignan pa rin yung sahod mo, yung capacity to pay mo, titignan din dyan yung credit score mo kung pasok ba or okay ba. Pwede ka rin magpababa dyan ng approval mo. So kung 3 million yung approval mo, pwede mong gawing 2.5 yan, 2.7. Makikipag-negotiate ka lang ulit. Pero pagpalagay natin na approve ka na dyan at wala ka nang gustong gawin dyan, ang next step dyan, syempre, is approve mo na or magko-confirm ka na. Pero basahin muna natin ano nga ba yung mga requirements na nasa baba nito para mas madali nyo maintindihan. Kasi ilang beses ko nang dinaanan to eh. Kaya I think maganda itong masishare ko sa inyo. Number 1, form lang yan. Huwag nyo na masyadong intindihin yan. Yan yung pinirma mo nung una or baka may papasayin pa sa'yo sa mga susunod na araw. Number 2, special power of attorney. Madalas yan kapag nasa ibang bansa yung nag-a-apply ng home loan. So kung OFW siya, kakailanganin niya ng special power of attorney na may apostille, doon sa bansang pinagtatrabahuan niya. Or kung ikaw ay nagpapa-authorize, or may representative ka para i-transact, yung iyong papeles. Number 3, bank account doon sa bankong ina-applyan mo. Tanong nila sa atin, pwede raw ba tayo mag-apply ng walang bank account doon sa isang bangko na ina-apply natin? Pwede naman. Pero pag na-approve ka doon sa mga home loan na yan, i-require ka nila mag-apply sa kanila. Number 4, MRI, na pag-usapan natin sa ibang sa ibang nating vlog, panoorin nyo na lang. Ganon din sa fire insurance, babayaran nyo yung dalawa na yan bago kayo ma-approve. Number 6, ID na may pirma. Number 8, TBR, di ko alam yan. Sa back, nakalimutan ko na eh. Number 9, submission of TCT, yung original title nung pinapasok mo na collateral. Number 10, sa mga promo ng bangko yan, kaya disregard nyo na yan. Number 11, mga dokumento na hindi nakasanla yung iyong titulo. Number 12, ganun lang din, kaso certified true copy naman to. 13, 14, 15, tungkol sa mga tax declaration, kasama yan kapag nagpapatransfer ka ng title mo. Hawak mo yan. Number 16, ID mo. Number 17, kapag binibili mo yung property sa isang regular seller or dun sa mga developer. Pero sa atin, hindi na natin kailangan yan kasi construction madalas yun sa atin eh. Number 18, dokumento na CAR, nakukuha yan kapag nag-transfer ka ng title from other name to your name. So kung clean title na yan, hindi mo nakakailanganin yan. Number 19, submission of your contact details. Number 20, release of proceeds is subject to 100% completion of improvement. So construction loan yung ina-apply mo, panoorin nyo yung ating progressive billing, yun yung ibig sabihin nun. Number 21, para mga technical deficiencies na dapat i-correct dun sa title mo. Parang ganyan ibig sabihin yan eh. Number 22 naman, subject to cross-default provision. So yan, hindi ko na alam yung sa 22, 23 na yan kasi yan yung mga nasa bank side na yan. Kaya mabuting tanong nyo na lang din yan. Pero most of the time, kapag nagpapasa ka ng papel, kadalasan hingin sa pinakamalaga lang taga dyan yung title, yung tax declaration, mga updated na ganyan. Tapos walang problema yung papel mo. So, pasok yan sa home loan, hindi ka madi-disapprove yan. Once na na-approve ka na, hindi na madi-deny yan. Basta clean title yung sasabit mo na mga dokumento. So, may hidden charge ba yung bangko bago ka ma-approve sa mga home loan na to? Ang sagot is meron. 2% of the total loan amount yung babayaran mo sa kanila. If you want to ask more, comment down below. And huwag nyo kalimutan mag-like dito sa ating channel at i-share mo na rin sa mga kaibigan mong mahilig sa mga video katulad to. Yun lang. Thank you.